Yung mga kaborger, nandito tayo ngayon sa aking palay. Yan. Sagana na naman sa tubig. Apo na naman dito sa ating pigtasan. Halos isang linggo ng puro ulan dito sa amin. Dito sa San Jose Occidental, Mindoro. Yan, malalaki na naman yung damo na tinabasan natin nung nakaraan. Ang edad ng palay natin ay nasa 30 days na. Kasi nagpatanim tayo nung June 25. Yan, may mga damo. Hindi rin tayo nakapag-spray ng pandamo, kaya tumubo yung mga damo. Kaya ang gagawin natin dyan, yung mga sobrang lalaki na damo na, kakaritin na lang natin, dadamuhan ko na lang. Tayo nakapag-spray ng pandamo dahil wala tayong budget, guys. Sobrang hirap ng buhay. Ito yung katabi ko, June 13 nagpatanim yan. Sa akin June 25 tinanim. Ang daming damo. Ito nung nakaraan, tinabasan ko rin ito nung nakaraan dahil sobrang taas na ng damo. Ngayon malago na naman, oh. Yung may ibon, oh. Masyado na kasing mataas yung palay, kaya pinupugaran na ng mga ibon. Yan, ganito ang kagandahan, mga kaborger, kapag ang pilapil mo ay hindi ganun karami ang damo. Kapag nag-iikot ka sa palayan, hindi nakakatakot na mag-ikot kasi nga malinis. Kasi kapag yan ay madamo, nakakatakot, baka mamaya makatapak ka pa ng ahas. Ito hindi ko pa natatabasan, eh. Ito, yan. Bali ito yung pagitan namin ng kapitbahay ko. Yung dulo na yon, hindi ko pa rin yan natatabasan. Yan, tingnan nyo, kung makikita nyo, masukal pa. Pero yung parte na yan hanggang doon, natabasan ko na yan. Yan. Ito naman yung madalang na parte ng patanim ko na palay. Hinulipan ko, kaya kung makikita mo, medyo mababa kasi nahuli, hinulipan ko pa. Ang daming damo, mga kaborger, oh. Yan, oh. Yung ibang damo na yan na malalaki, kasama yan dun sa punla. Kaya kung mapapansin nyo, halos nasa puno ng ng palay. Ang dami yan, dami nating dadamuhin. Ito no, nakaraan makapal ang damo nito, tinabasan ko lang. Nakakatipid tayo ngayon sa kurudo dahil panay-panay ang ulan. So kapag umaraw na naman ang umaraw, halimbawa natapos na itong bagyo, siyempre panay na ang araw, wala nang ulan, maiiga na ng maiiga yung ating palay. Pag kailangan natin ng tubig, gagastos naman tayo, bibili na naman tayo ng kurudo. So ngayon ang kagandahan, dahil panay-panay ang ulan, di tayo bibili ng kurudo, di tayo gagastos, di tayo magpapandar na makina na pampatubig. Ang problema naman yung mga gulay namin doon sa dulo, yung mga tanim namin na gulay, lalo na yung kamatis, nalulusaw dahil nasa ulan. Maganda sana sa isang linggo, mga 2-3 beses lang umulan, okay na, para lang magkatubig yung ating palay. Kaso ang problema, panay-panay, halos araw-araw, gabi-gabi. Ito mga kaborger, hindi ko pa ito na tatabasan, kaya yan, asukal. Yan yung sinasabi ko sa inyo, kapag hindi mo tinabasan ng pilapil mo, yan, katulad niya, masukal. Maliliit pa yan. Pag lumago ng lumago yan, mahirap ng daanan. Tsaka nakakatakot ng daanan. So ito naman yung tinabasan ko nung nakaraan, nung sinabayan ko yung bagyo habang malakas ang ulan. Yan, tinabasan ko. So yung tubig na sumusobra dun sa 2 pita ko, dito umaapaw, dito na pupunta. Ito kasi sinarado ko yan, eh. Dito ang pigtasan na yun sa kabila. Yan, yan, masukal po kung makapansin nyo. So naantay ko lang na humupa yung ulan dahil mag-aabono ulit ako. Ang problema, may bagyo na naman, kaya panay-panay na naman ang ulan. Hindi ako makakapag-abono kasi pag nag-abono tayo, guys, tapos umapaw yung tubig, wala, sayang lang yung binigyan natin na abono sa palay. Hindi makakain ng palay yung abono kasi tatapon lang ng tatapon yung sustansya na napupunta dun sa tubig. Ayan, oh. Ganda na ng palay natin, oh. Ang problema, mura ang palay ngayon. Itong tinanim ko na to ay pangkonsumo lang namin ito. Kung may maibenta man ako, siguro ilang kaban lang, panggastos lang. Ito
ito hindi ko pa rin to natatabasan. So yung mga alaga ko dati na kambing, binenta ko sa kuya ko, kaya yan ginawa ng pamangking ko, nilagyan ng lambat yung ano, yung hardware na nilagay ko dati kasi lumulusot na sila. Andun yung mga kambing, 5 piraso. Ito hindi ko pa rin to natatabasan. Yan. Kaya ako nakapag-ikot-ikot ngayon dahil humupa yung ulan. So tiningnan ko yung aking bukid kung maapo ba yung tubig sa pilapil or kung may mga napigtas na pilapil. Yan, lalaki na oh. Sana lang wag napuan ng sakit. So kahapon ng hapon nag-spray nga pala ako. Nag-spray ako ng pesticide. Kaya kahit pa paano nabawas-bawasan yung mga nananalakay na peste sa ating palay. Kasi may mga nakita na rin akong leaf folder eh. May mga tiyangaw, uod, may nakita na rin ako ng uod. Ito naman guys, kaya ito ganito kaliliit, nahuling tinanim. Kasi ang kasabay nito yung palay ng kuya ko dyan sa baba. Ito kasing isang box na maliit na to, punlaan to. So itong nakikita nyo na yan na maliit, yan yung punla ng kuya ko, kaya hindi na isabay ng tanim dito sa akin. Yan, kung makikita nyo may mga madadalang na tanim, pero hindi ko na hinulipan, okay na yan. Yan, madalang. Yung pagitan hindi ko na rin natananan, pero okay lang yan. Ito naman yung tanim namin na kamatis. Halos lahat ng hinulip namin nung nakaraan dahil sa ulan dumapa eh. Yan, mga hinulip namin yung maliliit na yan oh. Yan dito wala na. Ayan oh, patay oh. Ilang libong puno yung itinanim namin na yan. Problema, umulan ng umulan kaya ayan, kandamatay. Kaya mangyayari yung punla namin na inaalagaan ngayon, baka dito na lang ulit namin itanim. Yung mga nagkandamatay papalitan lang namin. Yung kabilang pinitak na yan hindi na namin maigagayak yan dahil panay-panay ang ulan. Baka maigayak yan mga August pa kung sakaling uminit. Yun lang mga kaborger, nag-update lang ako sa ating buhay magsasaka dito sa aming probinsya. Yan, so ganyan kahirap maging magsasaka. Talagang sugal sa palaran kasi yung produkto na inaalagaan natin kapag dinaanan ng kalamidad wala tayong magagawa. Matira matibay yan, katulad itong kamatis namin, matira matibay yan. So yun lang guys, ingat palagi and God bless.